Hello, magandang araw muli sa ating mga kabakyard dyan. Ngayon naman sa bidyong ito ay gusto kong i-share sa inyo kung kailan dapat pagalain yung ating mga sisiw o yung ating mga manok o ilagay sa range, no? At papaano. Alam nyo, para sa akin mga kabakyard, ang ideal na age o para sa isang sisiw bago natin sila ilagay sa pagalaan ay 2 months old. Sapagkat ang 2 months old may sapat na siyang balahibo para panlaban niya sa init, sa lamig, sa tag-ulan, at saka may pakpak na rin siya para kung kailangan niya lumipad at maprotektahan ang kanyang sarili, no? Pero meron tayong mga kamanok o mga breeders na kahit pagkapisa pa lang ay napapakawalan na nila ang kanilang mga sisiw sa range. So, pero yun ay depende sa lugar. Kaya siguro isang tip din, obserbahan natin kung yung ating lugar, no, lokasyon natin ay maganda ang panahon, hindi masyadong lumalamig o masyadong mainit at hindi bagyuhin. Dahil nung araw ang pagpapalahi ng manok, no, ay yung tinatawag na matira ang matibay, no? Kahit bumagyo, nasa labas yan, bahala silang sumilong, humanap ng puno, ganun nung araw. Pero para sa akin, mas maganda na rin yung bukod sa may puno, ano, ay maglaan tayo ng lugar na may masisilungan yung ating mga sisiw, na at least may bubong naman, bukod dun sa puno, no? Nang sa ganon, lalo na sa atin, malimit ang bagyo. Paano kung aasa lamang sa puno? Siguradong matitira talaga ang matibay. Siguro, iilan lang ang matitira sa palahi natin. Ngayon, pagdating naman sa laki ng gaano bang kalaki, kailangan, wala naman para sa akin na measurement na kung may isasuggest sa inyo. Siguro, mas malaki, mas maganda. Pero since tayo naman ay mga backyard, ano, siguro, basta sila ay makakatakbo, no? Kung kaya natin na magkaroon ng patag na lupa, tapos mayroong parte na medyo pataas, nang sa ganoon, ma-exercise yung mga binti ng ating mga pinapalaking sisiw at makakalipad sila, nang sa ganoon lumaki silang malakas, no? Yun ay kung ang ating pinapalaki ay mga panabong na manok. Pero kung mga pangkatay naman, hindi na natin kailangan yung masyadong malaki o kaya naman yung may mga pataas na lupa, no? Dahil kapag ang pangkatay na manok ay masyadong naging maskulado, yung karne nila ay tumitigas. So, hindi masarap kainin yon. Mas masarap siyempre yung malambot kapag pangkatay. Isa pa, no? Kapag yung may masisilungan sila at bukod doon, yung tipo na kapag pinagala natin sila ay madali natin silang mahuhuli. Sapagkat kapag kailangan natin na halimbawa gusto nating magbakuna, madali natin silang mababakunahan dahil madali natin silang mahuli. Unlike kung yan ay talagang nakagala sa parang kagubatan, paano natin mahuhuli yan? Ang hirap. At saka mas madali nating mamamonitor, no? Yung mga may sakit, pwede natin agad silang maihiwalay kapag may access tayo o madali natin silang mahuli. Ngayon naman, hanggang kailan sila dun sa range? Usually, ang mga manok, no, pagdating nila ng mga 5 months old, ay naglalaban-laban na yan. Nag-uumpisa na yung mag-away, ano? So, siguro yun na ang time, 5 months old, minsan hanggang siguro 6 months, pero 5 months old, no? Ay pwede na natin silang hulihin at ilagay sa isang 3x3 pen, o kung kayo naman ay may flying pen, okay din, mas maganda. Then, lalagyan natin sila ng inahing manok, no? Pero, ang isang tip ko sa paglalagay ng inahing manok, kung ang ilalagay natin ay 5 months old or 6 months old na stags, so mga bata pa yan, ang ilalagay natin dapat ay mga 10 months old pataas na inahin. Kumbaga sa kuwan, sanay na silang umupo. Kung sakaling gustong kumasta ng ating stags o ng mga batang tandang,
ay hindi na sila mahihirapan, no? Dahil sanay na yung inahin na umupo o magpakasta. Dahil kung ang ilalagay natin doon sa mga 5 months old na stag ay 5 months old din na pullets, na yan ay wala pa ring experience, hindi pa handang magpakasta, baka yung ating stag, siyempre, maano yan, iinit ang ulo niyan, ang tendency niyan, papaluin yung dumalagang manok o inahin. So, hindi magkakaroon siya ng bad habit pagdating sa bagay na yun. Ano? So, yun, importante yun mga ka-backyard. Then, siguro, pagdating naman ng 6 months old, 7 months old, ganyan, pwede natin silang ilagay sa cord. Ano? Nang sa ganon ay mas lumakas na sila. No? At mas matigas na yung kanilang mga buto. At mapapansin nyo, pati yung tahid nila matigas na rin dahil kung masyadong bata, no, yung ating mga manok na tandang ay itatali agad natin, may tendency na mapunggal, no, o maputol yung kanilang tahid dahil malambot pa yon. Siguro mga 7 months, 6 months, matitigas na yung tahid nila. Pwede na silang i-cord. So, yun lamang sa video ito mga ka-backyard. At least kahit papano, I hope na meron akong na-share sa inyo. Meron kayong natutunan kahit konti. Kaya dun sa mga ka-backyard natin na gusto mapanood pa yung aking mga videos dati at yung mga susunod ko pang mga videos, pwede kayong mag-subscribe. Libre naman yan. I-click nyo lang ang subscribe button at pati na rin yung bell para mas ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Hanggang sa susunod mga ka-backyard. See you in my next videos. Salamat.